Nakakita ka na ba ng unggoy na tumatayong parang tao? O yung naglalakad na parang toddler na may hatak-hatak na stuffed toy? Kung madalas kayo sa social media, malamang ay kilala niyo si Punch. Siya ang sensation na Japanese macaque mula sa Ichikawa City Zoological and Botanical Garden sa Chiba Prefecture, Japan. Sa unang tingin, mapapangiti ka dahil sa kanyang human-like na kilos. Ang cute, di ba? Pero sa likod ng bawat hakbang niya ng patayo, na parang ginagaya ng kanyang mga human daddy at sa bawat tingin niya sa malayo, may isang kwentong magpapaiyak at magpapamulat sa atin tungkol sa hirap ng pagiging iba. Ngayon, hihimayin natin ang buhay ni Punch mula sa masakit na simula hanggang sa kung bakit siya naging tao sa paningin ng marami. Chapter 1, ang simula, ang masakit na pag-aabandona. Hindi lahat ng kwentong hayop ay nagsisimula sa isang masayang pamilya. Para kay Punch, ang unang pakiramdam na natanggap niya sa mundo ay ang lamig ng pagtanggi. Isinilang si Punch sa Ichikawa City Zoological and Botanical Gardens, isang zoo na kilala sa pagiging interactive. Pero ilang sandali lang matapos siyang ilabas sa mundo, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang kanyang sariling ina, ang dapat na unang magtatanggol sa kanya, ay tinalikuran siya. May mga eksplanasyon na ito ay dahil ang nanay ni Punch ay inexperienced pa. At maaari din daw na ito'y dala ng stress ng panganganak sa summertime. Kaya nagawang abandonahin ang kanyang anak na si Punch. Sa mundo ng mga unggoy, lalo na sa mga macaques, sensitibo ang bonding ng ina at anak. Minsan, dahil sa stress o natural na instinto nito, may mga pagkakataon na talagang inaabandona ng mga nanay ang kanilang anak. At ito ang naging kapalaran ni Punch. Habang ang ibang mga sanggol na unggoy ay nakayakap sa dibdib ng kanilang nanay, si Punch ay naiiwang nanginginig sa isang sulok mag-isa. Alam niyo ba, ang mas masakit, ang nanay ni Punch ay nasa parehong zoo lang din. Nasa malapit lang siya. Pero sa mata ng kanyang ina, si Punch ay hindi na kanyang anak. Isa na itong estranghero. Ang init na dapat ay nanggagaling sa yakap ng magulang ay kailangang punan ng ibang tao. Chapter 2, ang mga taga-alaga, Shikano-san at Miyakoshi. Dito na pumapasok ang mga bayani ng buhay ni Punch. Dahil hindi siya inaalagaan ng kanyang ina, kailangan mag-set up ng mga staff ng Ichikawa City Zoological and Botanical Gardens. At dito naging sentro ng buhay ni Punch si Shunpei Miyakoshi, senior keeper, 34 years old, at Kosuke Shikano na 24 years old. Si Miyakoshi at Shikano ang naging mga tatay ni Punch. Sila ang nagpapakain, nag-aaruga, at sila ang nagbabantay sa kanya 24/7 para masigurong mabubuhay siya lalo na nung ito ay sanggol pa lamang. Dahil lumaki si Punch sa piling ng mga tao, dito nagsimula ang kanyang kakaibang katangian. Hindi siya natuto sa mga unggoy, natuto siya sa atin. Kaya kung mapapansin ninyo, si Punch ay madalas maglakad gamit ang dalawang paa, ang tinatawag na bipedal walking. Sa nature ng mga macaques, ginagawa lang nila ito kung may dala silang pagkain o kung gusto nilang tumingin sa malayo. Pero kay Punch, ito ang kanyang normal. Pakiramdam niya isa siyang tao dahil ang mga magulang na nakikita niya ay naglalakad ng patayo. Buti na lamang, ang mga staff, lalo na sila Shikano at Miyakoshi, ay ginagawa ang lahat para maging komportable si Punch. Binibigyan siya ng tamang nutrisyon at pisikal na atensyon. Chapter 3, ang pangbubuli at ang outcast. Habang lumalaki si Punch, kailangan niyang subukang makihalubilo sa sarili niyang lahi. Pero dito lumalabas ang malupit na realidad ng kalikasan. Ang mga Japanese macaques ay may matinding social hierarchy o ranking kumbaga. At dahil si Punch ay lumaki sa tao, hindi niya alam ang mga monkey etiquette o mga bagay na kadalasang ginagawa ng mga macaques ayon sa kanilang ranking. Dahil dito, naging biktima si Punch ng pangbubuli. Ang mga mas matatandang unggoy at ang mga dominante sa grupo ay madalas siyang habulin, kagatin o itaboy. Napakahirap panoorin ng mga video kung saan makikita si Punch na sinusubukan lumapit pero biglang sasapukin ng mga malalaking unggoy. Makikita mo sa mga mata ni Punch ang takot at kalituhan. Para siyang batang gustong makipaglaro sa playground pero walang gustong kumampi sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit madalas siyang makitang mag-isa o kaya naman ay nakabuntot sa mga staff ng zoo. Sa tao siya nakakaramdam ng seguridad, hindi sa sarili niyang kauri. Pero ayon kila Shikano at Miyakoshi, yung kanyang mga human daddies, so far ay wala namang matinding threat
galit kay Punch. Sa kasalukuyan ay normal lamang ang mga pagtataboy ng ibang mga unggoy sa kanya. Minsan ay may pagkakataon pang nagiging protective lang ang ibang nanay ng mga baby monkeys tuwing gusto ni Punch makapaglaro sa kanila. At inexplain din ng staff na minsan ay naitaboy si Punch dahil ito'y lumalapit sa baby monkey during feeding time. Kaya itinaboy ito ng nanay na monkey. Chapter 4. Ang relasyon sa kanyang ina. May pag-asa pa ba? Marami ang nagtatanong. Wala na bang pag-asa na magkakabalikan si Punch at ang nanay niya? Sa mundo ng biology, mahirap ang sagot. Kapag isang unggoy ay na-detach na sa kanyang ina, sa loob ng mahabang panahon, nawawala na ang amoy at ang koneksyon. Para sa nanay ni Punch, ang paglapit ni Punch ay maaaring ituring na banta o simpleng abala lamang. Sinubukan ng mga staff ang lahat. Hindi lang sila Shikano at Miyakoshi, pati na din ang ibang staff para si Punch ay maka-adapt. Binibigyan ng mga towels at ng iba't ibang uri ng stuffed toy. Pero tila may isang stuffed toy na nagustuhan ito. At ito ay tinatawag ngayon na si Ora Mama o shortcut ng Orangutan Mama. Ito yung laging makikita sa mga video na hatak-hatak niya. Dahan-dahan ding ipinakilala si Punch sa iba pang mga unggoy. Pero kailangan mag-ingat dahil sa mga pambubuli ng iba dito. Ngunit, hindi naman zero ang chance na magkaroon siya ng pamilya. Ang ginagawa ng zoo ngayon ay ang unti-unting socialization. Hinahayaan nila si Punch na makakita ng ibang unggoy mula sa ligtas na distansya. Ang goal ay hindi para maging perfect son siya ng nanay niya, kundi para matutunan niyang protektahan ang sarili niya at respetuhin ang batas ng mga unggoy. Ang realidad ay baka habang buhay nang maging human-like si Punch. At sa Ichikawa City Zoological and Botanical Gardens, tinatanggap nila kung ano siya. Chapter 5. Ang aral ni Punch. Si Punch ay hindi lang basta isang viral video. Siya ay simbolo ng resilience o katatagan. Sa kabila ng pagtanggi ng sariling ina at sa kabila ng pambubuli ng mga kasamahan, si Punch ay patuloy na bumabangon, naglalakad ng patayo at naghahanap ng kalinga. Itinuturo sa atin ni Punch na kung minsan hindi mo man makuha ang pagmamahal mula sa pinagmulan mo, makakahanap at makakahanap ka ng pamilya sa mga taong handang tumanggap sa iyo, tulad ni Shikano-san at ang iba pang mga taga-alaga sa zoo. Kasama na din dito ang mga macaque troop nila Akira, Atomaru, Momiyage, Mochan at Sutomaru. Kaya sa susunod na makita nyo ang video ni Punch na naglalakad na parang tao, huwag lang tayo tumawa. Isipin din natin ang tapang ng maliit na unggoy na ito na harapin ang mundo kahit na pakiramdam niya ay wala siyang permanenteng lugar dito. Punch, marami kami nagmamahal sa'yo at hiling namin na balang araw, mahanap mo ang kapayapaan sa piling man ng mga unggoy o sa yakap ng mga taong nagligtas sa'yo. Kayo, anong naramdaman nyo sa kwento ni Punch? I-comment nyo naman sa ibaba at sabay-sabay nating iparamdam ang suporta para sa munting macaque na ito. At hanggang dito na lamang. See you on the next video. Paalam!